To God be the glory. Minsan pa tayo po ay magpurit magpasalamat sa ating Panginoon na sa umaga pong ito tayo po ay mayroon pong pagkakataong muli para po makinig ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. At muli sa Papawid po ang programang Bread of Life na naglalayo na kayo po ay patuloy na hatidan ng masustansyang pagkain na dili iba po ang salita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na magpurit, magpasalamat sapagkat may pagkakataon po tayo na gawin ang ganitong klase ng gawain, ang pangangaral ng salita ng Diyos para po patuloy na abutin ang mga tao na naka-lockdown, mga kaibigan, kapatid natin na mga OFW na nagtatrabaho po sa iba't ibang bansa na sila po ay walang pagkakataon na makapunta sa simbahan. Marami pong mga Kristiyano ngayon ay hindi sila malayang dumalo sa kanilang mga church na kinabibilangan dahil nga po sa lockdown at hindi pa po talaga tayo malaya na magkaroon ng malalaking gathering o malayang pagsamba sa Panginoon. Pero gayon pa man, pasalamatan natin, purihin ang Diyos sapagkat may programang katulad po nito sa pamamagitan po ng live streaming at ng atin pong YouTube ay tayo po ay nakakapag-aral, tayo po ay nakakapakinig ng pangangaral mula sa salita ng Panginoon. Muli po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos from Carmona, Cavite, ay nagpapaabot ng maalab na pagbati sa bawat isa sa ngalan po ng ating Panginoon. So, mabati po ako sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa lugar po ng California, sa Daly City, sa Sacramento, sa lugar po ng San Jose, diyan po sa Fresno, diyan sa Hayward, sa lahat ng ating mga kaibigan at kamanggagawa diyan sa iba't ibang iglesia at sa iba't iba pang organization na naabot ng programang ito diyan sa iba't ibang dako ng Amerika. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo. At magpasalamat po tayo dahil kahit hindi po tayo nakikita-kita sa personal, ay nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. At gayon din po, bumati po tayo sa atin pong mga tagapakinig po dyan sa Korea, dyan man kayo sa Busan, dyan man po sa Seoul o sa Jeju Island, sa iba pang mga lugar ng Korea. Mapagpalang araw ang pagbati ko po sa inyo. At ganon din po sa ating mga tagapakinig po sa lugar naman po ng Japan. So, saan mang lugar kayo dyan, sa Yokohama, Tokyo, Ichihara, Kawasaki, dyan po sa Chiba, sa iba't iba pang lugar ng Japan, mapagpalang araw po ang pagbati ng inyong munting lingkod. At gayon din po sa ating mga tagapakinig, dyan po sa lugar ng Canada, saan man po kayong lugar ng Canada, especially sa mga kaibigan at kapatid natin sa Vancouver, magandang umaga po sa inyo. At sa iba't iba pang dakot lugar ng Canada, saan man kayong sulok ng bansang Canada, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At gayon din po sa ating mga tagapakinig dyan po sa lugar ng New Zealand, sa Tauranga City, Rotorua City, Hamilton, Auckland, Christchurch at iba pang mga lugar ng New Zealand. Mapagpalang araw po mga mahal kong mga kaibigan at kamanggagawa at kababayang Pilipino. Salamat po na kayo po ay naaabot ng atin pong programang ito at salamat po sa mga masugid na taga-subaybay po natin kila Sister Lourdes, Sister Susan at sa iba pang mga kaibigan natin dyan sa New Zealand. At gayon din po, bumati po tayo sa ating mga kapatid dyan sa lugar po ng China, Hong Kong, Macau at iba pang lugar ng China. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa iba pa po nating mga taga-subaybay sa iba't iba pang bansa, sa Australia, sa Cyprus, sa Middle East, sa iba't ibang lugar ng Saudi Arabia, magandang araw ang pagbati ko sa inyong lahat sa ngalan po ng ating Panginoon. At gayon din po, bumati rin po tayo sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar po ng ating minamahal na bansa. Dito po sa area po ng Luzon, simulan po natin sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Metro Manila, sa Jesus the Word of Salvation sa pangunguna ni Pastor Melo. Magandang umaga po sa Jesus the Rock of Salvation sa pangunguna ni Pastor Rapi.
Magandang umaga sa inyo mga minamahal ko mga kaibigan at mga kamanggagawa kay Kristo. Batiin din po natin ang ating mahal na kamanggagawa sa Jesus the Answer Church sa Bitter Living Parañaque sa pangunguna ni Pastor Rusty Delgado, ating mga kapatid dyan, sila Sister Ana, Sister Gea, Brother Dan, at iba't iba pang mga kamanggagawa natin sa ilalim ng ministeryo ng ating mahal na kamanggagawa, Pastor Rusty Delgado. At ganun din po ay batiin po natin ang ating mga tagapakinig po sa lugar po ng Antipolo, ang church po ng New Life sa pangunguna ni Pastor Aglo at sa lahat ng mga leaders at kasamahan niya diyan sa New Life. Magandang umaga po sa inyong lahat. At batiin din po natin ang ating mahal na mga kamanggagawa sa Burgos Christian Church, Burgos Mission Church, diyan po sa lugar po ng Montalban sa pangunguna ni Pastor Romy Gracia. Mapagpalang araw, mahal na kamanggagawa, at sa kanyang mga kasamahang sa gawain, sa mga leaders po, kila Sister April, Brother Mar, at sa iba't iba pang mga pastor na nasakupan ng ating mahal na kamanggagawa, Pastor Romy Gracia. Mapagpalang araw ang pagbati ko po sa inyo. At sa iba pang mga simbahan sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, bumabati po ako sa inyo sa ngalan ng Panginoon. Sa lahat na po diyan dito po sa Calabarzon area, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa iba't iba pang lugar ng Luzon. Diyan po sa Masbate City, mapagpalang araw mga mahal kong kamanggagawa sa Masbate City, sa Masbate All for Jesus Masbate Church sa pangunguna ni Pastor Ronnie Halok, sa lahat ng mga gagawa, magandang umaga po sa inyo. Sa Assemblies of God, sa pangunguna ng ating diis dyan na si Billy Kilario, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa iba pang mga lugar po ng Masbate, sa iba't ibang church, sa Iglesia, sa lahat ng mga nakakasubaybay at nakakapakinig ng programa po ng Bread of Life, magandang umaga po sa inyo. At siyempre, batiin po natin especially ang mga taga Bicol. So lalo na po sa lalawigan po ng Camarines Norte, malapit na po kaming dumating diyan. At pagpalain po tayo ng Diyos na tayo po ay patuloy na nakapagsasagawa ng programang Bread of Life upang patuloy na maghatid ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoon sa iba't ibang dako at lugar, especially po sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So batiin din po natin ang ating mga kaibigan po sa lugar po ng Pangasinan sa pangunguna ni Bishop John Sagawinit at sa lahat ng kanyang mga leaders at pastor. Mapagpalang umaga po sa inyo at kay Sister Malu dyan sa Binalunan. Magandang umaga sa iyo, mahal na kamanggagawa kay Kristo. At gayon din sa iba pang mga leaders at manggagawa sa iba't iba pang lugar ng Pangasinan. Kasama na rin po ang mga kaibigan at kapatid natin dyan po sa Baguio City. Magandang umaga po sa inyo, lalo na sa mga kapatiran dyan sa Shalom. Mapagpalang araw po. At batiin din po natin, siyempre po ang ating ang spiritual director ng Shalom Catholic Charismatic Movement, si Father Archie Giriba, sampu ng kanyang mga manggagawa, mga worker, mga preacher, mga coordinator. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan sa Shalom Catholic Charismatic Ministry. At ating batiin din po ang ating mga kaibigan at kapatid sa lugar po ng Palawan. Magandang umaga po sa inyo, especially sa Zion Ministry sa pangunguna ni Bishop John Bigonte. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga mahal kong mga kamanggagawa. At sa iba't iba pa pong lugar ng Luzon na hindi ko manabanggit, pero kayo po ay nakakapakinig at nakakasubaybay sa programang ito, magandang umaga po sa inyo at tayo magsama-sama sa gawain ng ating Panginoon. At ipaabot po natin ang ating maalam na pagbati sa mga taga Mindanao. So sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, sa mga taga Jensan, Sarangani Province, at sa mga taga Pulumulok, sa Cotabato City, sa Isulan, Sultan Kudarat, Lambayong, Sultan Kudarat, President Quirino, Sultan Kudarat, at sa iba't iba pang lugar, diyan po sa Mindanao, sa Butuan City, diyan po sa Surigao, sa lugar po ng Dinagat Island, at sa iba't iba pang dako ng Kamindanawan na naabot ng programang ito na nakakapakinig po sa atin pong programa. Mapagpalang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin din po natin ang mga taga Bisaya sa Cebu, sa Negros,
Saan mang lugar ng Negros kayo at nakakapakinig at nakakapanood kayo ng programang ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. At gayon din po sa mga taga Leyte, sa Tunga Leyte, nandyan po ang masugid na taga-subaybay po natin, sila Sister Rowena Hike, 10 ng kanilang kongregasyon. At sa Ormoc City, ang Assemblies of God Church, pagpalain po kayo ng Panginoon sa pangunguna ng ating mahal na kamanggagawa na Pastor Losaga. At sa iba pang mga kaibigan natin, sa iba't iba pang dakot lugar ng Kabisayaan, mapagpaalang araw po. At matapos po tayong bumati sa Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay magalak at magpuri sa Panginoon sapagkat tayo magpapatuloy sa ating pangangaral sa pagtatalakay po sa aklat ng Revelation o pahayag na kung saan ang aklat na ito'y sinulat at ipinahayag ng Diyos kay Juan nung siya po ay na-lockdown sa pulo ng Patmos at doon po ay nangusap ang Panginoon at hindi lang po siya sumulat ng mga nakapaloob sa aklat ng pahayag, kundi nabanggit ko po na siya po ay mayroong personal na karanasan na siya ay dinala sa langit at ipinakita ng Diyos sa kanya ang mga mangyayari sa huling panahon na siyang dahilan kung bakit patuloy po tayo sa pag-aaral dahil po tayo po ay nasa huling panahon na. O sa ibang subject po o pag-aaral sa Bible School, ang tawag po dito ay eschatology, mga pag-aaral sa mga mangyayari po sa hinaharap o sa huling yugto ng panahon. Kaya po, magalak po tayo sapagkat sa dami po ng mga live streaming na ginagawa at sa YouTube, ay marami pong nangangaral pero wala pong nangahas na talaga pong talakayin ng halos chapter by chapter ang Book of Revelation. Pero tayo po ay pinagpahayagan ng Panginoon para po ito po ay atin pong mapag-aralan at kung anuman ang kakayanan at talento na kaloob sa akin ng Panginoon ay ma-share ko po sa inyo para magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman, mapatibay ang ating pananampalataya at lalo pang lumago ang ating buhay Kristiyano. So, napakaganda pong instrumento ng Panginoon, ito pong ating pong programa. So, muli po, mag-subscribe po kayo sa atin pong YouTube channel, Rodrigo Bacos, dahil po ina-upload po natin ang atin pong ginagawang live streaming every 6 a.m. in the morning. At masusubaybayan po ninyo ang ating mga pangangaral at mga itinuturo po dito po sa programang ito sa atin pong YouTube channel. Pero dito po sa aking Facebook, buksan nyo lang po ang aking Facebook account, ay makikita nyo po doon yung sunod-sunod na mga pangangaral na ating ginagawa. Kaya po, walang dahilan para hindi po kayo makapanood at makasubaybay sa ating ginagawa. Kung kayo man ay late na makapanood, at least ay buksan nyo po sa aking YouTube channel, Rodrigo Bacos, mag-subscribe po kayo. At makikita naman po ninyo doon, bagamat may mga pumapasok po na iba't iba pong mga testimony at iba't ibang kwento doon, pero piliin nyo lang po yung mga live natin. So hindi ko po alam kasi i-erase yung mga ina-upload po doon sa account ko. Pero gayon pa man, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang ating gawain ay nasa YouTube channel na ng Rodrigo Bacos at nasa aking Facebook account po. Buksan nyo lang po itong Rodrigo Bacos account, ay makikita nyo po ang sunod-sunod na pangangaral na ating ginagawa. At ngayon po ay dumako na po tayo sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral sa Book of Revelation at tayo po ay nasa chapter 17. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, mangyari pong inyo pong buksan ang chapter 17 ng Book of Revelation. Tingnan natin kung makakapasok po tayo sa chapter 18. At atin pong basahin, sasalin ng Biblia ang salita ng Diyos. Ito po yung makabagong translation. At napakaganda po, madali ho nating maintindihan. Okay po? All chapter po ang ating babasahin dahil ito hanggang verse 18 lang naman. Pagkatapos lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi sa akin, halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya, at ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang
kasamaan. Pagkatapos pinuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang, nakita ako roon ang isang babae nakasakay sa mapulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay, at sa buong katawan ay nakasulat ang pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae at may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang gintong tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sexual na imoralidad. Nakasulat sa noo niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan, ang sikat na lungsod ng Babylonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. Verse 6, at nakita kong halasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Pero sabi sa akin ng anghel, huwag kang mamangha, sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon pero patay na ngayon, pero muli siyang lalabas mula sa kalaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man lalangin ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito, at kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil sa buhay siya. Namatay siya, ngunit nabuhay na naman. Kailangan dito ang talino. Verse 9. Upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito, ang 7 ulo ay 7 bundok na inuupuan ng babae. Nangungulugan din ito ng 7 hari. 5 sa 7 iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ang mga halimaw na buhay noon pero patay na ngayon ay siyang ika-8 hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari at hahantong din siya sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Isa ang layunin ng 10 haring iyon, at ipailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. At sinabi niya sa akin ng anghel, ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. Ang kanyang sungay, ang halimaw na nakita mo, ay magagalit sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati ang suot niyang damit, at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na may sa katuparan ng 10 hari ang kanyang layunin, kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo. To God be the glory. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y minsan pang manalangin. Mabiyaya makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y malugod na nagbibigay ng papuri, pasasalamat at pinakamataas na uri ng pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. At kami buong pagpapakumbaba na sa iyo po ay dumudulog, at anuman ang aming pagkukulang, kamalian, inisip, sinalita, ginawa sa lihiman at sa hayag, mula sa pagkabata hanggang sa edad namin ngayon, Lord, patawarin mo kami at gawing karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita at mensahe. Tunay nga, Panginoon, patuloy mo kaming patnubayan at bigyan ng espiritu ng pagkaunawa upang aming maintindihan ang mga kapahayagang inihayag mo kay Juan, na
inihayag din sa pamagitan ng mga bahagi ng kasulatang aming binasa na ngayon ay amin pong pag-uusap at pag-aaralan at ipapangaral ng iyong lingkod. Patnubayan po ninyo ako, wisdom, knowledge, power, and anointing, Lord, ay hiningi ko po na ibuhos po ninyo sa inyong lingkod upang ang mga salitang ito ay mabigyan ng buhay at kami ay ma-inspired. Magkaroon kami, Panginoon, ng wastong pagkaunawa at lahat kami ay mapatatag at mapalakas ang aming pananampalataya upang sa mga huling panahong ito, Panginoon, ay hindi kami maging biktima ng mandarayang espiritu at lalong hindi kami maimpluwensyahan at madaya ng mga kampon ni Satanas, kampo ng Antikristo, ng mga bulaang propeta. Ilayo po ninyo kami sa mga mandarayang espiritong ito, kundi kami ay yung patnubayan ng iyong banal na espiritu upang patuloy naming makita ang katotohanan mula sa iyo, mapag-unawa namin ang iyong mensahe, at kami, Panginoon, ay patuloy na mapuspos ng karunungan at patuloy na mapalakas, mapaalab ang aming pananampalataya, lalo na po sa nalalapit na pagbabalik mo. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagpala mo ang programang Bread of Life at ito po ay magpapatuloy, Panginoon, hanggat may buhay at lakas ang iyong lingkod. Gagamitin po ninyo ako para patuloy na maghayag ng iyong mga mensahe. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang lahat ng mga tagapakinig at ang iyong lingkod na gagamitin. Basbasan po ninyo ang bahagi ng kasulatan. Tunay nga na kayo po ay mangusap sa amin. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Luwalhatiin, dakilain po ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga inibig ko, mga kapatid, medyo po sensitibo ito pong paksang ating pag-uusapan patungkol po dito sa tinatawag na sa ibang salin ng Biblia ay babaeng patutot. Pag sinabi pong patutot, sa translation po dito ay babaeng bayaran o prostitute. Nangangahulugan po ito, mga minamahal kong mga kapatid, na isang babaeng marumi. Alam mo ninyo, ito ang katotohanan ng mga katotohanan. Ang Antichrist kasi, maraming ginagaya po ito. Maging si Satanas. Nag-aanyo nga siyang Diyos ng kaliwanagan eh. Nag-aanyo. Ibig sabihin, gumagaya-gaya siya. Kung si Kristo ay mayroon pong nobya na pakakasalan, na yung nobyang pakakasalan ay ito yung mga taong nilinis at malinis, nasusuotan ng puti, larawan na yung kasuotang puti, sila yung mga nagtagumpay, sila yung mga binanal, sila yung mga nilinis ng dugo ng kordero. Ito po yung mga mananampalataya, tinawag na nobya ng ating Panginoon. Amen. So, agree po tayo dyan at maniwala po tayo dyan. At darating ang araw, magkakaroon ng kasal si Kristo at ang nobya. Okay. Makikita po natin yan dito po sa Revelation chapter 19, verse 7 at 8. Sabi po dito, Revelation chapter 19, verse 8. Magalak kayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa. Si Kristo po yung kordero o yung tupa na nakahanda na ang kanyang nobya. Mga mananampalataya po ang tinutukoy. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga binanal ng Diyos. Ayan. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Pinagpala ang bahagi ng kasulatan. So, kinaklaro ko po sa inyo kung ano si Kristo at ang mga mananampalataya. So si Kristo ay tinawag na tupa o kordero ng Diyos. At ang kordero ng Diyos ay mayroon pong nobya. Ang nobya po ay yung mga tao na nilinis, binanal, namuhay sa kanyang katwiran, namuhay sa kanyang kalooban.
At ito po ay ang mga mananampalataya na tinawag na iglesia o simbahan, sapagkat ang simbahan ay hindi building na itinayo, hindi ito isang organisasyon, kundi ang tunay na simbahan ng Panginoon ay kalipunan o grupo ng mga tao na tinawag, pinaging banal, inaring karapat-dapat, ibinilang na anak ng Diyos, at sila po ay yung mga tinatawag na nobya ng kordero, walang iba kundi tayong mga Kristiyano. Amen. Klaro po yan. Ngayon, kung si Kristo mayroong nobya, karelasyon, lahat ng mananampalataya, karelasyon ni Kristo, ay gayon din po, ito pong Antikristo. Mayroon din po siyang tinatawag na babae. Pero kabaliktaran po sa kalagayan ng mga mananampalataya, sapagkat kung tayo po ay nilinis, pinaging banal, at dadamitan ng damit na puti, na sumasagisag sa pagpapabanal, sa paglilinis ng Panginoon sa atin, ito po namang nobya ng Antichrist, ito po ay punong-puno ng karumihan at kahalayan. Ayan, baliktad, no? Kung yung karelasyon ni Kristo ay punong-puno o ng kalinisan at mga nilinis at pinaging banal, ang karelasyon ng Antichrist naman ay yung mga tao na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan. Ayan. At dito po, sabi dito, inilarawan sa isang babaeng bayaran na nakipagrelasyon sa mga hari, sa iba't ibang lahi. Kaya sabi dito, ipinakita kay San Juan ang isang babae na ito po isang babaeng bayaran na kumakatawan din daw po ito sa isang malaking lungsod, at yung malaking lungsod na yon ay may impluensya. Maraming kumonekta sa kanya na mga pinuno, mga hari na galing sa iba't ibang lipi. Ay, grabe, no? So, kaya dapat tayo po ay maging mapagsuri pag binabasa natin ang Book of Revelation. Huwag po tayong mag-i-interpret ng literal, sapagkat ang mga binabanggit po, halimaw, babae, mga bundok, mga tubig, hindi po yan literal. Mayroong pinatutungkulan po yan. At ano itong tinatawag na makasalanang syudad na tinawag na Babylonia? Nandito po ang babaeng patutot o bayaran. So, alam mo ninyo, pag sinabi pong iglesia ng Panginoong Hesukristo, mga taong pinabanal, mga taong nilinis. Pag sinabi naman pong babaeng patutot, bayaran, marumi, makasalanan, punong-pulo ng kahalayan, ang ibig sabihin po niyan ay isang iglesia. Kaya nga nakikigaya eh. Kalipunan din po yan ng mga tao, grupo ng mga tao, mayroon silang syudad, at ang sabi doon sa syudad na yun, kumunit doon ang maraming mga bansa, mga hari, at na-impluensyahan ng kanyang aral. Pinainom sila ng maling katuruan. Klaruhin po natin. Naku po, magugulantang po tayo. Sabi po sa verse 2, nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya, at mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. Antindi po ano? So ibig sabihin, mayroong doktrina, mayroong aral galing dito sa syudad na ito, pinagtibay sa syudad na ito, at ang mga tao nalasing. Alam niyo naman, pag sinabi pong nalasing, nawala sa katinuan. Yung mga taong lasing kasi, minsan nakakagawa ng mga bagay na hindi nila alam, at pagka po sila po ay nahuli, halimbawa nakagawa po ng krimen, sasabihin nila, ay lasing kasi ako noon eh. Hindi ko matandaan yung aking mga nagawa.
Kasi may mga tao po na gawa ng isang bagay na mali, sunod ng sunod sa maling katuruan, kasi nalasing na sila eh. Nalasing na sila. Kinubabawan pa sila ng mandarayang espiritu. Kaya may mga taong grabe yumakap sa reliyon eh. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamatay. Lasing eh. Lasing doon sa aral. Mayroon pong pinatutungkulan yan. Napakatindi po ng aral na ito. Ito po ay lumaganap sa iba't ibang bansa mula sa mga pinuno hanggang sa ordinaryong mamamayan ay malalaganapan ng maling aral na ito at maraming tao malalasing sa maling aral na ito. Grabe. Pero darating ang Panginoon, darating ang panahon na itinakda ng Panginoon na ito po ay paparusahan at wawasakin. Kung titingnan po natin at babasahin ang mga kasunod pang mga talata, ang babaeng ito ay nakasakay sa halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Okay, tingnan po natin. Ang sabi po dito, nakasulat sa verse 5, nakasulat sa noo niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan ng sikat na lungsod ng Babylonia, ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng pinabanal ng Diyos at pinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Okay. Balikan po natin ang verse 3. Sabi po dito, pagkatapos pinuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang, nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa mapulang halimaw. Ang halimaw na iyon may 7 ulo, 10 sungay, sa buong katawan ay nakasulat ang pangalang lumalapastangan sa Diyos. Okay. So ang halimaw po ay Antichrist po, ha? At yung Antichrist, sinasakyan, ibig sabihin magkasama sila ng babaeng bayaran o patutot, na ito pong Antichrist na ito o halimaw ay mismo pong uupakan din niya itong nakasakay sa kanya. Siya din ang pipinsala dito at sisira dito para siya po ay lalo pang matanyag. Okay, tingnan po natin, ha, yung paliwanag. Verse 9. Kailangan dito, 17 verse 9, kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay 7 bundok na inuupuan ng babae. Okay, so ibig sabihin yung 7 ulo, mayroon pong sinasagisagan yan. Okay, 5 sa 7 iyon ay patay na. Ibig sabihin hindi nagpangsyon. O maaring lumipas na yung kanilang panahon. May naghahari pa ngayon. May existing daw. At isa, hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. O yan. Ang halimaw na buhay noon, pero patay na ngayon, ang siyang ika-8 hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari at hahantong din siya sa kapahamakan. Ang ibig sabihin, pagpatay po kasi hindi ibig sabihin hindi humihinga. Ang ibig pong sabihin nito, na patay na noon, hindi muna sila pinayagang magpangsyon. Ayan. Di ba? Sa sulat ni Pablo, doon sa 2 Thessalonians, sabi doon, pinigil, kinontrol muna, kumikilos na ang Antichrist ng palihim, pero hindi pa siya talaga makabuelo, kinontrol siya. So ibig sabihin, hindi muna siya pinagpangsyon talaga. Pero darating yung panahon na talagang magpapangsyon itong Antichrist na ito. At pag nagpangsyon na ito, siya yung kabilang doon sa ika-8 na magiging hari na ma-influence. Kikilalaning hari po ang Antichrist. At dito po, tingnan po natin mabuti, ha. Sa verse 12, nabasa po natin doon, ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghari, bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob lang ng maikling panahon. O yung 10 sungay pala, sumasagisag naman sa mga hari.
na magpapailalim po dito sa halimaw. Iisa ang layunin ng haring iyon, ang ipailalim nila ang kapangyarihan sa pamamahala nila sa halimaw. O, ibig sabihin, yung Antichrist, mayroon 10 hari na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at lahat sila ay magsasubmit dito po sa Antichrist at sila po ang magkukontrol at magpapatakbo po sa mundo. Kaya nga darating po yung panahon at inihanda na po yan. At may mga lagdaan na po ang ilang mga kilalang mga leader ng mga bansa para po mag-implement na tinatawag na one world government para po kumontrol sa mga tao. Kaya natutupad po kung ano yung nasusulat. At ito lang din po ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ha? Na sinasabi po dito, iisa ang layunin ng mga haring ito. Lahat ay magpasakop sa kontrol po ng halimaw at lalaban sila sa kordero. Iyan yung sinasabi kong magaganap na Battle of Armageddon, na ang mga hari, ang mga pinuno ng iba't ibang mga bansa ay magkakaisa sa ilalim ng impluensya ng Antikristo. At lalabanan nila ang kordero. Pero lahat sila ay matatalo sapagkat walang pwedeng dumaig sa ating kordero. Walang iba kung hindi si Kristo. Ngayon, magpatuloy po tayo doon po sa babae na may kaugnayan po sa sinabi ko sa inyo, kung ang iglesia ng Panginoon ay malinis, mga pinaging banal at nilinis, ito naman pong karelasyon ng halimaw na babae o grupo ng mga tao na nalasing sa maling katuruan, na impluensyahan ng maling katuruan. Ibig sabihin, kung ang iglesia ay malinis, inihambing sa babaeng malinis, itong iglesia ni Satanas, under control ni Satanas, babaeng marumi. At sabi diyan, nakipagrelasyon sa kanya ang iba't ibang mga bansa at siya ay nalasing sa kalayan nito na ang ibig pong sabihin, nalasing po ng maling aral at turo. Ibig sabihin, ito pong babaeng ito ay kumakatawan daw po sa isang malaking lungsod o syudad na ang ibig pong sabihin nun, malaking kilalang grupo ito na maimpluwensya sa iba't ibang relihiyon. Nako, alam na po siguro ng iba yan. Pero ito po ay punong-puno ng kahalayan at karumihan. Kaya pag nag-aral po kayo, ako po ay di ko po masisi si Presidente, yung ating Pangulong Rodrigo Duterte, si Katukayo galit na galit po at talagang tahasan niya pong nilalapastangan ang isang kilalang relihiyon. Bakit po? Kasi may mga books siyang inaral na nakalagay doon kung ano yung mga secret. At alam ho ba ninyo, may kunti rin po ako, hindi ko naman masabing lahat na aral ko. May kunting aral din po ako. Na dito po sa malaking lungsod na ito, na nandoon ang isang maimpluwensyang pinuno, diyan po ay napakaraming kahalayang nangyayari. May mga babaeng nabubuntis at may underground, inaagas nila yung kanilang mga pinagbubuntis at marami pong mga kasamaan at kahalayan na nangyayari. At buhat din po sa isang malaking syudad na ito na mayroong kilalang isang nirirespeto, niluluhuran at hinahalikan na pinuno. Nakakapanghilakbot, no? Nirirespeto, hinahalikan. Pag pumunta ito saan mang bansa na pinupuntahan, para po itong ginudyos. Pero po sa katotohanan, ang aral po nito ay punong-puno ng kasinungalingan. At ang mga tao po ay nalasing sa maling aral na ito. Ayan. Pinapaniwala sa maling katuruan. Iniligaw ang mga tao. Siguro po, nakukuha na ninyo ang ibig kong sabihin. At dapat po, sabi diyan, umalis kayo
lumabas kayo dyan. Iwanan ninyo yung maling aral na yan. Sapagkat darating ang puot ng Diyos. Yan ay paparusahan. Mismong yung halimaw na sinasakyan niya, siya ding lalapa sa kanya. Wala naman si Satanas. Pwede talagang gawing mabuti. Pag nagpailalim ka dyan, nagpasakop ka dyan, wawasakin ka din yan. Ganyan po si Satanas. At ganito yung gagawin niya dito sa babaeng patutot na ito. Nang sabi niya, nakaupo sa mga bundok, ang mga bundok na yan ay mga bansa. So, nakakakilabot po. At sinasabi rin po dito, para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin, na ito pong babaeng ito ay lasing sa dugo ng mga martir. Ayan. Verse 6, nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos. Pinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Ayan. Mag-aral po tayo. Alin po bang organisasyon? Alin po bang samahan? Alin po bang relihiyon ang mayroon pong kaugnayan sa pagpapapatay sa mga apostoles, sa maraming mga Kristiyano? Aralin po ninyo at malalaman po ninyo yan. Pag inaral po ninyo yung isang aklat na sinulat po ni Coffer ng The Church in History, madidiscover nyo po doon kung sino at alin yung nagpapatay sa mga apostoles, nagpapugot kay Apostol Pablo, nagpapatay kay San Pedro, nagpersecute sa mga mananampalataya. Iyan ay isang malaking reliyon, existing na nung panahon ni Jesus. Kinakalaban na si Jesus, at nang umakyat sa langit si Jesus, sila din yung nagpahirap sa mga apostoles. At iyan ay nagpatuloy. At madidiscover nyo kung ano pong reliyon at samahan yan. Sapagkat ang sabi po dito, lasing sila sa dugo. Sila po yung kumitil sa buhay ng maraming mananampalataya. Kaya nga po, kung kayo po ay talagang magiging aware, hindi ho tayo dapat magpasakop sa spiritual Babylonian Empire. Bakit spiritual Babylonian Empire? Kasi yung unang Babylonian naman po wala na yun yung itinayo ni Haring Nabucodonosor Pero may tinutukoy na isang Babylonia Yung imperyo ng Babylonia ngayon ay, naku po, kaya nga po, hindi na po ako nagtataka kung pagdating po ng salot sila yung naging top notcher noon. Ngayon kasi Amerika na Amerika naman po kasi napakalaki na Napakalaki pong bansa. Kaya kung marami man yung bilang, dahil sa sobrang laki din ng Amerika. Pero mayroon pong dating naging sikat at nakilala po na siyang pangunahing tinamaan ng pandemic, na napakarami pong namatay. Na pati nga po mga kayamanan nila yung iba tinapo na yung pera dun sa kalsada Kasi nga po hindi na sila kayang iligtas ng kanilang mga pera. At pati nga po doon mismo sa syudad na yon, pati yung mga leader at mga kilalang leader ng reliyon, pati sila sinalanta ng mapamuksang coronavirus. Ay hindi na po tayo magtataka, sapagkat lahat ng naimpluwensyahan ng maling katuruan ay talaga pong papayagan ng Diyos na sila po ay tamaan ng marami pang mga salot. Pero kahit na po anong dami pa ng salot na tumama, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi pa rin sila titigil
sa pagsamba sa kanilang mga inanyuang mga ribulto o mga larawan, patuloy pa rin nilang aakapin ito. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, lumayo kayo, lumabas kayo sa Babylonia na yan, para hindi kayo madamay sa parusa. Ibig sabihin, ang tao may pagkakataon pa, para ikaw ay lumaya sa maling katuruan na iyong kinagisnan, na maraming mga tao ngayon pikit mata, na inaakap ang mga maling katuruan na hindi naman itinuro ng mga apostoles, hindi naman talaga aral sa Biblia, mga aral lamang na pinagtibay ng mga leader ng mga kilalang reliyon, pinagtibay lang ng Vatican ng Rome, niyayakap nila kahit wala po sa Biblia. At ang mga tao, pikit mata, sarado ang isip, kasi nalasing na sila sa maling aral, sa maling katuruan. Kaya itong mga tao na hindi lalabas, hindi makakalabas, at hindi lalaya dito sa tinatawag na spiritual Babylon ngayon, na ito isang malaking reliyon na may impluensya sa iba't ibang mga hari, iba't ibang pinuno, iba't ibang bansa, iba't ibang lahi. Itong malaking reliyon na ito, na mayroong malaking impluensya, darating ang araw na lahat ng naimpluensyahan at hindi lumabas dito, hindi nakalaya dito, babagsakan sila ng matinding puot ng Diyos. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Kaya po, mag-isip-isip po tayong mabuti. Manalangin po tayo na marami ang tao na makalaya dito sa spiritual Babylon ngayon. Sapagkat ang Biblia ay mayroong maliwanag na babala at paalaala para po sa lahat. Kasi darating po ang araw, pag binasa natin ang chapter 18, verse 8, sabay-sabay na darating sa kanya sa loob ng isang araw ang mga salot. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. At ang mga salot na ito, mga iniibig kong mga kapatid, ay nakakakilabot. At ito raw po ay babagsak. Ito po ay yung iba't ibang trahedya na daranasin po ng maraming tao. Kaya nga po, kayong mga tagapakinig ko sa live streaming na ito, kayo na mga taga-subaybay ko sa live streaming na ito, at kayo na mga nakikinig sa makakapanood at channel, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, mga iniibig ko mga kapatid, buksan natin ang ating isip, buksan natin ang ating puso, mahabag tayo sa mga taong ito, kapagkat kung ating itutuloy po, sabi po dito, babagsakan sila ng matinding mga salot, mga sakit, kalungkutan, gutom, pagkatapos susunugin sila, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon ng Diyos na nagpaparusa sa kanya. Verse 9, iiyakan siya ng mga haring nakipagrelasyon sa kanya at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Ayan, ang tinatawag na syudad na ito, darating ang araw, susunugin ito. Kaya kung anuman ang nakikita nating nagagandahan sa sikat na Babylonia, na tinitirahan ng mga tao, na mga pinuno at leader ng reliyon na may katuruan, na nakalalasing sa mga tao, na dumadaya sa mga tao, na magbubulig sa kanila sa impyerno, darating ang araw, babagsakan ng matinding puot. Hindi lang mga salot ang darating, kundi ang sabi diyan, susunugin. Nako, isang atomic bomb lang, isang missile lang, yung mga malalaking missile na kayang gumunaw ng isang isla, kapag bumagsak sa syudad, sunog po yan. Kaya nga po, huwag na ho tayong magpaligoy-ligoy. Alam na po ninyo yan, kung ano yan tinutukoy na yan sa Biblia. Ang babaeng patutot,
ay isang simbahan na mali ang aral, mali ang turo, na dumaya sa mga tao. Hallelujah. At kung atin pong aaraling mabuti ang Biblia, alisunod po sa sinasabi po dito, ito po ay papasa ilalim o nasa ilalim po ng kontrol ng halimaw, na ang halimaw na ito mismo ay siya ding magpapahirap dito sa babaeng ito o sa Babylonia na kung saan ito ay malaking syudad. Mismo pong si Satanas magpapahirap din sa kanya. Kasi ang dyablo, pag tinangkilik mo, napailalim ka, sumakay ka dyan. Kasi po itong babaeng ito sumakay doon sa halimaw eh. Pag sumakay ka sa kagustuhan ng dyablo, ng mandarayang espiritu, lulurayin ka din yan, wawasakin ka din yan, at yan din ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Kaya nga po, sa mga tao po, na nais po talaga ng kaligtasan, wag po tayong magpa-impluensya sa maling katuruan. Wag po tayong magpadaya. Wag po tayong magpalinlang. Bakit po? Para hindi po tayo tamaan ng matinding puot at galit ng Diyos. So hindi po natin kayang tapusin, talakayin ngayon ito, sapagkat mahaba-haba pong pag-aaral talaga po ito. At gusto ko lang pong ipaunawa sa inyong lahat na ang Revelation chapter 17 ay wag nating interpret ng literal, sapagkat mayroon po itong pinatutungkulan: ang 7 sungay, ang babaeng patutot o prostitute, ang 10 ulo. Nandyan po. At nabanggit ko na po sa inyo ang mga pinatutungkulan nito. Kaya nga po, ang payo po sa bawat makakaalam at nakakaalam nito, lumabas tayo, ilabas natin yung tao. Kung kaya pa nating akayin yung mga lasing na sa maling aral na kanilang tinanggap, akayin po natin. Akayin po natin. Hallelujah. Inuulit ko po, darating po ang araw na sisingilin ng Panginoon itong tinawag na babae, ito pong relihiyon at organisasyon, samahan na pumatay at nagpahirap sa maraming apostoles, sa maraming lingkod ng Panginoon, sa maraming Kristiyano. Alam nyo naman, nung Roman Empire, yung mga pinuno ng bayan, yung mga eskriba at mga pariseyo, sila po yung mga pangunahing nagpersecute sa mga Kristiyano at nagpapatay. At yung mga eskriba at pariseyo na yan, yung unang panahon na mga taga-usig na yan, paratay na yan, wala na yan. Pero yung espiritu niyan ay nagtuloy-tuloy na kumikilos. At nandyan yan sa mga pinuno ng mga maimpluwensya at kilalang relihiyon na dumadaya sa mga tao. Yun pa rin yung espiritong yun. Yun pa rin. Yung kalaban ng katotohanan, na kahit na mali, pinapayagan nila mga tao na gumawa ng mga maling paniniwala, katulad ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsunod sa mga paniniwalang pagano, pag-akap sa kanilang mga kinamulatan na wala sa kasulatan, na iyon ang maging dahilan ng ikakapahamak ng mga tao. Kaya ang paalala ay ano? Kailangang ilabas yung mga tao doon sa Babylonia. Lumabas na kayo. Umalis na kayo dyan. Sapagkat darating ang puot ng Diyos, ibabagsak dyan sa Babylonia na yan. Ibig sabihin, doon sa maling relihiyon, sa maling paniniwala na nagbunsod sa mga tao para ang tao mapahamak, na nagbunsod sa mga tao para sila ay malasing sa maling aral. Kaya po, paparusahan niya ng Diyos pagdating ng araw. Kaya nga, para hindi po masama ang tao sa kaparusahan ito,
Akayin natin sila. Akayin natin sila. Hallelujah. Mga iniibig kong mga kapatid, pansamantala po tayong magtatapos muna ngayon at may mga preparasyon po kami kasi po kalooban po ng Diyos, ang misis ko po ay ma-admit na po sa PGH at mayroon pa po kaming mga inihanda. So ipanalangin din niyo po kami at yung alis po namin, pauwi po ng probinsya sa darating po na Lunes ay matutuloy na po, nakumpleto na po lahat ng requirements, may travel pass na po kami. Ang hinihingi na lang namin, yung mapunan ang lahat ng pangangailangan sa hospitalization ng aking asawa. Uuwi po kami ng anak ko, nanay ko, apo ko, manugang ko, pero ang misis ko po, ma-admit po sa PGH, ang mag-asikaso po yung may anak po akong pastor. Pag-pray din nyo po ang aking buong sambahayan, sama rin nyo po sa panalangin, lalo na po yung provision sa aming kinakaharap na hindi ho bastang pangangailangan, pero naniniwala kami, gaano man kalaki ang pangangailangan, malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ay nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ay nangako na ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya po, patuloy ko lang pong ipinagkakatiwala sa ating Panginoon ang anumang mga nangyayari ngayon at mangyayari pa sa hinaharap. At hindi lang ako, kundi tayong lahat. Dapat po, ipagkatiwala natin sa Panginoon, una po ang ating sarili, ang ating pamilya, sapagkat sabi ng Panginoon, 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukup-kup sa atin. So, ano man yung mga alalahanin natin, kasi hindi ho kami exempted yan eh. Kasama po kami dyan eh. Kaya nga natin eh. May problema kayo, may alalahanin kayo, may kinakaharap kayo ng mga negative circumstances sa buhay. Hindi kami exempted dyan. Tinatamaan din kami yan. Eh kami nga, ito kasing mga manggagawa ng Panginoon, lalo na ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kami yung mga frontliner eh. Kami yung nakaharap. Kumbaga sa labanan, kami yung nangunguna eh. Frontliner kami eh. Kaya nga, kung maraming mga palaso, maraming atake ang kaaway, eh hindi ho kami exempted doon na pwedeng kami ay birahin. Para kami mapabagsak, para kami ay manghina, mademoralize, at hindi na namin magawa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Ang mga Kristiyano, laging humaharap sa tinatawag na bagyo ng buhay, sa pakikipagbaka sa buhay. At kaming mga ginagamit ng Diyos, kami yung mga frontliner, nalakalantad. Kaya nga, kailangan namin yung protected shield na kukuber, didepensa sa amin. At iyan ay ang panalangin ng isa't isa. Ayan. Madidepensahan din nyo kami sa pamagitan ng inyong mga tulong at suporta. Kaya nga mayroong simbahan eh. Yung simbahan kasi itinayo para magkaroon ng pagtutulungan at pagmamalasakitan ang mga anak ng Diyos. Kasi kung hindi ganon, abay mas matindi pa yung pagtutulungan at pagmamalasakitan ng mga anak ng Diablo. Eh sabi ko nga sa inyo eh, alam mo ba, si Osama bin Laden, yung founder ng Al-Qaeda na isang malaking terrorist group, may kayamanan siya. Saan niya ginamit yung kayamanan niya? Di ba? Nag-train siya. Ginastusan niya, sinuportahan niya yung mga tao na gagamitin para gumawa ng malaking distraction. Kasama na dyan
ang 40 tao na sinanay, gumamit ng eroplano, mag-hijack, gumamit ng armas, tinrain. Pinag-aral ng piloto para sa isang misyon. Ano yung misyon? Aagawin nila ang eroplano, ibabangga sa Twin Towers ng Amerika, ikamamatay ng maraming tao, ikapapahamak ng maraming tao. Isipin po ninyo ginastusan ang mga taong yan, sinupurtahan para sa trabaho ng pagwasak at pagpatay ng maraming tao. Kaya sabi ko, itong mga alipuris ni Satanas na magdadala ng maraming tao sa impyerno, ay nagtutulungan, nagsusuportahan, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng suporta para sa misyon ng ikakapahamak. Ay lalong higit tayo ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, tayo na mga mananampalataya, dapat lalo tayong magtulungan sapagkat ang ating ginagawa ay magdadala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga tao. Kaya dapat lalo po tayong magtulungan dahil itong gawain nating ito, lahat ng gawain na nagtataguyod ng mabuting balita ng kaligtasan, lahat ng gawain para sa Panginoon, lahat ng manggagawa sa Panginoon, dapat tulungan, pagmalasakitan, suportahan, lalo na sa pananalangin at kung anuman ang kaya nating itulong ay gawin natin sapagkat tayo ay dapat magkaisa at magmalasakitan dahil ang itinataguyod natin ay maghahatid sa tao sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung hindi natin ito gagawin, ay mas matindi ang pagtutulungan ng mga alipuris ni Satanas. Yung mga nagtatayo ng mga grupo na terorista, yung mga grupo na gumugulo sa gobyerno, yung mga grupo na gumagawa ng mga pagwasak, ng mga pag-atake, ng mga pagpatay. Sila po nagkakaisa, sila po nagtutulungan, sila po nagsusuportahan. Pero lalo't higit tayong mga anak ng Diyos at mananampalataya dahil ang ating ginagawa naghahatid sa tao sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po. Amen po. Hallelujah. So, ngayong umagang ito, bago po ako magtapos, tayo po ay magkaisa na lumapit at manalangin po sa ating Panginoon. Una po, ipanalangin po natin yun pong mga taong lasing na lasing sa alak na idinulot ng spiritual Babylonia. Ang ibig pong sabihin, isang relihiyon, isang samahan na may maling katuruan na inakap ng maraming tao, maimpluwensya sa maraming tao na daya, maraming tao na loko, maraming tao dadalhin sa impyerno, maraming tao babagsakan ng salot, maraming tao mapapasailalim sa Antichrist, maraming tao matatatakan dahil po sila po ay nadaya. Pero may pagkakataon pa sapagkat ang sabi doon, lumabas kayo sa Babylonia na yan. Ibig sabihin ang tao pwede pang lumaya, pwede pang makahulagpos. At sino ang gagamitin para sila ay makalaya? Makahulagpos sa matinding pagkakadaya ng mandarayang espiritu. Siyempre, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang misyon natin, iligtas ang mga tao na patungo sa impyerno. At habang ginagawa natin ito, magmalasakitan tayo, magtulungan tayo, dahil tayo, lalo na ang mga manggagawa at mga ngaral, mga frontliner tayo. Hindi tayo exempted sa tinatawag na demonic attack. Sa atake po ng mga evil spirit at demon spirit. Kaya dapat magpalakas tayo, mag-equip po tayo, magpakatibay po tayo. Dahil ang labanan ay patindi ng patindi. At kung ikaw ay tutulog-tulog, kung ikaw ay Kristiyanong pabaya, baka sa halip na ikaw ay maging mananagumpay, maging talunan ka. Pero tinawag tayo ng Diyos hindi para maging talunan, kundi para maging mananagumpay. Kaya mayroong gawain katulad dito para patuloy na mag-encourage, magpalakasan tayo sa isa't isa. Lalo at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Lalo at malapit na ang mundong ito ay ibigay sa Antichrist. Lalo na at ang mundong ito ay nalaganapan na
ng maling doktrina at katuruan at marami ng tao na lasing sa maling katuruan na yan. Mag-ingat po tayo at wag po tayong padadaya. Tayo po ay manalangin at itaas po natin yung mga tao na alam natin na nasa ilalim ng spiritual Babylon. Ipanalangin po natin yung mga taong lasing na lasing sa maling katuruan o aral. Nanawa mahabag ang Diyos, iligtas sila kung paano tayo po ay iniligtas. Ipanalangin natin na huwag tayong madaig ng madarayang espiritu, kundi lagi tayo palakasin para tayo po ay magtagumpay. Ipanalangin natin na ang liwanag ng katotohanan ay patuloy na magliwanag sa ating puso at isipan, at ang liwanag na yan ay dalhin natin sa mga taong nadirimlan. Kaya nga, kung saan po yung dilim, doon po tayo gagamitin. Kung alam nating mayroong mali at sila ay lalayuan natin, yung mga taong nasa mali, paano pa sila maliligtas? Kaya nga po, patuloy tayong kumilos. Kung nasa atin ang liwanag, dalhin natin sa taong nadimlan. Kung nasa atin ang katotohanan, alam nating maraming tao na daya, nadala sa baluktot na paniniwala, sa baluktot na doktrina, umaakap sa paniniwala na magbubulit sa kanila sa impyerno. Tayo mismo ay magpagamit para sila po ay maakay at madala sa katotohanan na maghahatid sa kanila sa kalayaan, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. 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 Glory to Christ Jesus. Kaya, kapatid, kaibigan kong minamahal, meron ka bang nais na itaas sa Panginoon? Mga relatives, kaibigan, kakilala, kapamilya, na alam nating wala sa katotohanan, na alam nating lasing na lasing sa maling aral. Inaakap ang maling aral. Nakakandado, nakapadlak sila. Pero sa Diyos, kapag tayo ay lumapit, gaano man katibay ang kandado, kayang sirain, kayang tanggalin ang padlak, dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos sa mga taong mayroong tapat na layunin, maalab na panalangin, at masigasig na gumagawa ng mga kaparaanan para ang mga nasa pagkabihag ay mapalaya. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat isang katotohanan po ang nahayag sa amin sa umagang ito. Naintindihan namin, Panginoon, kung alin at kung sino at kanino nakapatungkol ang aral na ito, patungkol sa babaeng patutot, patungkol sa spiritual Babylon, ang aral at babala na dapat lumayo kami, humulagpos kami, lumaya kami sa maling aral at katuruan na natanggap namin sapagkat ito ay magdadala sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, na kabilang kami sa iyong iniligtas. Salamat, Panginoon, na kami kabilang sa iyong kinalagan. Buhat sa gapos ng maling paniniwala. Buhat sa paniniwala na nanggaling sa aral ng mga demonyo, sa aral ng mga pagano, na galing sa mga tao na pinuno ang dugo, pinuno ng dugo ang kanilang mga kamay, dugo ng mga martir, dugo ng mga taong naglilingkod sa iyo, na mga nagpapatay sa aming Panginoong Hesukristo, na galing sa mga tao na nagpapatay sa mga apostolis at sa mga unang Kristiyano, na yung aral na yan na kumalaban sa katotohanan ay itinaguyod, bagamat patay na ang mga unang ginamit na mga eskriba at parseyo. Pero ang maling aral na yan ay nagpatuloy at nalaganapan ang iba't ibang bansa, iba't ibang mga leader,
Iba't ibang mga lahi ng tao ay nalaganapan ng aral na ito. At marami ang mga nalasing. Kaya nga, hindi na kami nagtataka na may mga tao na pikit mata na inaakap ang kinagisnan kahit ito hindi nakasalig sa katotohanan. Pikit mata na sumusunod sa maling katuruan, na hindi iniaral ng iyong mga apostoles, na hindi iniaral ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aral ng kasinungalingan, aral ng demonyo. Panginoon naming Diyos na mabagin, kami po'y sama-sama at nagkakaisa na dumudulog sa iyong harapan. Kahabagan mo, Panginoon, ang mga taong lasing sa maling paniniwala, lasing sa maling aral, sa aral ng babaeng patutot ng spiritual Babylon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ang buhay namin para ang tao mailabas at madala sila sa katotohanan, madala sila sa liwanag ng iyong ebanghelyo, makahulag po sila sa maling relihiyon, sa maling paniniwala, sa maling sekta na magdadala sa kanila sa impyerno. Makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang at lakas ng loob para po magawa namin ng buong sipag at buong katiyagaan ang ministry ng pag-akay sa aming kapwa tungo sa landas ng katotohanan, tungo sa tamang pananampalataya. Sapagkat alam namin, Panginoon, may panahon pa para ang mga tao na lasing sa aral ng spiritual Babylon, sila po ay makalaya. Lord, tulungan nyo kami, gamitin mo kami para iligtas ang mga taong lasing na lasing sa maling katuruan, mga taong lasing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga taong lasing sa mga aral at doktrina ng mga pagano na magbubulid sa tao sa impyerno. Lord, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Huwag mong hayaan na takpan ang aming bibig para hindi ihayag ang katotohanan ito. Lord, tulungan mo kami na maging bukas lagi ang aming bibig para daluyan ang salita ng katotohanan na magdadala sa tao sa kalayaan, magdadala sa tao sa kaligtasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang programang ito, Panginoon, ng Bread of Life. Gamitin mo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong lingkod maging sa YouTube, maging sa live streaming. At gamitin mo rin ang mga tagapakinig ko para yung mga taong nasa maling paniniwala ay maakay at madala sa katotohanan. Nasa huling panahon na po kami. Habang may panahon pa, makakilos kami. Bago po mahuli ang lahat, bago po bumagsak ang iyong matinding galit sa lungsod ng Babylonia, sa ina ng mga patutot, sa mga pinuno at mga hari na umakap at sumuporta sa kahalayan ng babaeng patutot o bayaran na dili iba, isang relihiyon na nagpatupad ng maling aral na naging dahilan ng kapahamakan ng maraming tao sa impyerno. Lord, liwanagan niyo po ang sambayanang Pilipino na matagal na panahon na nadaya mula pa sa mga panahon ng mga Kastila na mga praile na nagbunsod sa amin para kami ay dalhan ng isang reliyon na wala sa katotohanan. Dalhan kami ng isang reliyon na nagtulak para ang tao sumamba sa Diyos-Diyosan, para ang tao maniwala sa aral ng mga pagano na magbubulit sa impyerno. Lord, mahabag kayo sa sambayanang Pilipino. Iligtas niyo po ang lahing ito. Iligtas niyo po ang aking mga kababayan. Iligtas niyo po ang aking mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan,
sa maling paniniwala na dinala sa amin ng mga Kastila. Palayain niyo, Panginoon, ang bayang Pilipinas. Palayain niyo ang maraming tao sa pagkakaalipin. Lord, alsin niyo yung pagkalasing sa mga tao. Nanawa, mahingawa na sila. Mamulat na sila. Sapagkat malapit ng iyong muling pagbabalik. Liba na ang tao ay makalabas at makalaya sa pagkakabihag at pagkakaalipin sa spiritual Babylon na ito. Hindi nila matatagpuan ang tunay na kaligtasan, bagkos ang puot at galit mo ang kanila pong sasaluhin, ang kanila pong mararanasan. At hindi po namin nais na ang mga kababayan namin, hindi po namin nais na mga relatives namin, hindi po namin nais na mga kaibigan namin ay mabagsakan ng puot at galit mo. Ang nais po namin, sila po ay makalaya sa tanikala ng diablo, sa tanikala ng mandarayang espiritu. Makalaya sila, makawala sila sa kalasingan, sa maling paniniwala at doktrina na kanilang tinanggap. Salamat, Panginoon. Ang programang ito'y patuloy mong gamitin upang tanglawan ang nasa dilim at makita nila ang daan ng katotohanan tungo sa kaligtasan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Panginoon, dinadalangin ko rin po ang aking mga tagapakinig. Kung mayroon silang mga problema, mga dinadala, mga prayer request sa kanilang mga kaanak, mga anak, mga relatives, mga may sakit man, Lord, sa biyaya at kahabagan mo, ang himala ng kagalingan ay padaluyin po ninyo upang hipuin ang mga kaanak, kapatid, kapamilya, kaibigan, kasambahay. Nais po nila na magkaroon ng himala ng kagalingan. Lord, sa pangalan ni Jesus, padaluyin mo ang himala ng kagalingan sa aking tagapakinig na may sakit, sa puso man, sa dugo, sa atay, sa bituka, sa buto, sa utak, sa mata, sa tenga, sa paa, sa baga, sa bawat himaymay ng mga ugat at kasukasuan, anumang sakit, mayroon sila. Sa pangalan ni Jesus, ako na yung lingkod ay nagdi-declare ng miracle, healing, and deliverance upang tanggapin nila ang kagalingan mula sa iyo, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At yung mga may problema na dinadala sa kanilang anak, kanilang kapamilya, mga kasambahay na antitigas ng ulo, mga kapamilya, mga anak na ayaw maniwala sa katotohanan ng iyong ebanghelyo, Lord, kahabagan po ninyo ang bawat mga relatives namin, relatives ng aking mga tagapakinig, na hanggang ngayon ay nakagapos sa maling paniniwala, na hanggang ngayon ay nakagapos at pikit mata, na niyayakap ang relihiyon, niyayakap ang kinagisnan, niyayakap ang paniniwala na hindi naman iniaral ng iyong mga apostol, na hindi mo iniaral sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na sila ay makalaya. Sa pangalan ni Jesus, spiritual healing and deliverance ay dumaloy sa lahat ng aming mga relatives na nagapos, na naimpluwensyahan, na nalasing ng maling aral ng relihiyon na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, nagdi-declare kami ng kalayaan sa kanila. Buksan nawa ang kanilang matang espiritual para makita ang liwanag ng mabuting balita at mapagaling sila, Panginoon. Ang kanilang mga pagkabulag ay mawala at sila ay mamulat sa katotohanan ng iyong ebanghelyo. Salamat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, ano pa mang prayer request, ito man ay sa pangangailangang pinansyal, kasama na po ang aming pangangailangan sa pag-uwi ng probinsya, sa hospitalization ng aking asawa, ang pangangailangan din ng bawat isa sa kanilang mga anak, asawa man,
kapatid, relatives, anumang mga pangangailangan yan, ikaw ang nakakaalam. Abutin mo ang bawat isa, abutin mo kami ayon sa aming pangangailangan. Lord, inaangkin namin, ikaw ang aming Diyos na tagapag-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Ikaw ang nakakaalam nito. Nagdideclare kami, Panginoon, ng kasagutan sa aming mga pangangailangan ito. Tinatanggap namin ang aming mga kahilingang ito, ang mga prayer request namin, na sinagot mo na at kami pinagpala mo na at tinugunan mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat o Diyos. Sa mga nanghihina sa pananampalataya, nanalangin po ako na ang Espiritu Santo ay tunay na kumilos upang hipuin at katagpuin ang mga tao ito na nanghihina. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo ang kanilang relasyon ay maging matibay at matatag sa iyo. Ano man ang pagsubok, ano man ang pinagdadaanan, sa pamagitan ng iyong kalakasan, sa pamagitan ng iyong karunungan, sa pamagitan ng iyong kapuspusan, ng iyong kapangyarihan, lahat ng ito, Panginoon, ng mga trials at problemang ito, ay amin na pong napagtagumpayan. Amen. Hallelujah. Kaya, kami naniniwala na ang nagtitiwala sa iyo, hindi mo binibigo. At tunay na ikaw ay sumasagot sa aming mga panalangin. Salamat po aming Diyos sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangal at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Maraming salamat po, mahal na tagapakinig at tagapagtangkilik ng programang Bread of Life, na sinamahan po ninyong muli ang inyong lingkod sa pagsasahimpawid ng programang ito. At pansamantala tayong magpapaalam, at bukas pong muli ng umaga, magsama-sama po ulit tayo. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, bumabati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Diyos mabalos sa Indogabos. Diyos mabalos. Diyos ang gumanti po sa inyong kagandahang loob sa pamagitan ng kanyang masaganang biyaya at pagpapala.